may kasabihang libre lang naman mangarap. And dahil sa sobrang traffic dito sa Pilipinas, ang isa sa mga pinag-isipan at pinagmuni-muni ko sa mga bagay-bagay, isang setup ng 3-car garage. So right now, nandito ang 2016 Toyota Corolla Altis, 2016 na Toyota Innova, and Toyota Yaris Hybrid. Sorry, Toyota Yaris Cross Hybrid. Lagi pa rin ako nagkakamali dito. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. So gaya nga ng sinabi ko, napag-isipan ko kung ano yung dream car garage ko right now. At least affordable and relatively practical and attainable for me. So right now, kung ako papiliin siguro, ang magiging daily car ko if ever ay ang Honda HR-V kasi crossovers are the big thing ngayon. Mataas ang kanilang ground clearance, hindi sila ganun kalaki, and medyo matipid pa rin naman sila. Plus yung presyo nila, while mataas pa rin naman sila compared sa sedan, affordable pa rin relatively. Plus yung additional something na yan na difference sa mga crossovers against sa sedan, parang justifiable naman because of its practicality. Then for a weekend car naman, for example HR-V, isipin nyo na lang HR-V tong Yaris Cross na crossover. Kung may coding siya, dahil wala pang hybrid HR-V sa Pilipinas, kung magkakaroon ng coding, siguro ang isa sa mga pangharap ko ay ang Mazda MX-5. Isipin nyo na lang Mazda MX-5 din to na scarlet, I forgot the color, yung red ng Mazda, the Mazda red, the classic Mazda red. So weekend car, relatively it's fun to drive on the weekend and talagang pang weekend lang talaga siya kasi hindi siya ganun ka-practical. Plus okay pa rin naman siya for daily use, pero hindi ko sasuggest yun if ever. Plus for daily use kasi okay pa rin naman siya sa city, although ibang usapan na lang talaga pagka umulan. Then last but not the least, inisip ko, ano ba yung pwede kong ipalit sa Innova na hindi Toyota. So gaya ng sabi ko kanina, pinag-isipan ko pero nakalimutan ko banggitin pala ano yung papalit ko dito sa tatlong to na hindi Toyota. Among those three, sa Yaris Cross naisipan ko HR-V, then sa Corolla Altis medyo malayo ang price point nila pero MX-5 na miyata. Then lastly for the Innova, dito ako nahirapan talaga. Up to now hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko outside of the Toyota family na 7-seater. So nandyan ang Fortuner pero X na agad siya kasi it's a Toyota. Nandyan ang Montero Sport, nandyan ang MUX, ano pa ba isa na pag-isipan ko? Nandyan din ang Everest. Pero among all of them, hindi ko siya mapag-isipan. Inisip ko rin yung mga China cars, the likes of Geely o Kavango kasi 7-seater yun. Pero hindi ko talaga ma-justify kung ano ba ang magandang kapalit neto na Innova. Marami na pala akong video na nagawa regarding dito sa Innova na to. So you may search my channel, look for the Innova na contents doon para makita nyo kung ano yung mga na-discuss ko regarding its features, its common issues, and of course, syempre, yung isa sa mga dapat iniisip ng maraming tao, yung kanyang maintenance cost. So for this video, ang pag-uusapan natin ay more on what does the Filipino buyer think and expect from a Toyota Innova. So didiscuss ko dito kung bakit din ako nahihirapan mag-isip ng kapalit ng Toyota Innova on my dream garage car. First and foremost siguro is yung kanyang looks. Ito yung isa sa mga bagay na tinitingnan natin every time na bumibili tayo ng masakyan. It may have the best engine in the world, the best suspension, the best everything. Pero if you don't like how it looks, parang hindi na natin siya ipinag-isipan masyado bilhin. X na agad siya kumbaga. So, this is a 2016 model, pero kung titingnan nyo, relatively okay pa naman yung kanyang design. It doesn't show its age. So, yung bagong
facelift na Innova, iba rin bumper nun. Then even yung Innova Zenix na nakita ko, nalilito ako pagka nakita ko palagi yung sabi ko, parang kamukha, parang Innova to na maganda yung yung kanyang body kits. Pero yung pala, upon closer look, Zenix pala yun. Kasi parang kamukha pa rin siya, at least for me, ng form or design ng Innova. So, maybe it's a long stretch to say, pero at least for me, kung ako tatanungin kung ano ang itsura ng design, at least nitong generation ng Innova na to, it's a bit of a stretch, pero I think it can be a candidate, and it's not fair kung sasabihin ko na this design is timeless. Not classic, but timeless. Ibig sabihin, hindi siya ganun kaagad out of date. While nandito tayo sa labas, isang babanggitin ko na rin siguro is yung kanyang mga ilaw. So, dahil ito ay 2016 model, all of these lights na nakita nyo, at least on the exterior, well, pati nga yung nasa loob, these are all halogen. Wala pang LED dito. And I want to say na this is a 2016 model, around 67,000 mileage na siya. 67,000 kilometers mileage. Not a single bulb, hindi pa kahit isang bumbilya, wala pa ako napalitan dito. So it shows something about its quality, reliability, and durability kahit gano'n na siya katagal. Well, yes, quality nga siya, pero kung hindi mo naman trip, madali naman tong palitan. So at least for some people na ayaw ng mga yellow kasi na halogen fog lamps or nadidiliman sa Innova na stock na ilaw, madali naman palitan yan. Pero ang masabi ko lang rin, kung kaya nyo pa naman talaga siya tiisin or hindi pa kayo ganun kahirap, ang masabi ko, stick with the stock. Matagal ang buhay na ito. Hindi ko alam kung kailan ako magpapalit. I had an 8-year-old Vios. Ito 8-year-old na rin tong Innova na to. Both of them, never pa silang napapalitan ng mga ilaw. Pero just in case you want to or you need to, madali lang palitan yung mga yan. Another thing, well, second thing na nagustuhan ko dito, at least siguro ito rin yung naisip ng mga Pilipino, is yung kanyang ground clearance. Hindi siya masyado obvious, pero in terms of numbers, mababa lang siya, 167. Pero kung ikukumpara siya sa bagong labas na Yaris Cross or mga crossover, this is 213mm I think ang Yaris Cross, pero this is 167. Parang mababa siya, so the number doesn't give it justice, pero relatively mataas ang ground clearance nito. Yung urban jungles natin and even sa mga rough roads sa provinces, mga papuntang farm or mga hindi masyado dinadaanan at mga hindi aspalto na kalsada, walang problema ang ground clearance nito. Pag tumalsik ang bato, hindi mo kailangang problemahin masyado yung mga dings or mga talsik ng mga maliit na bato kasi relatively mataas naman siya. So sa city rin naman, pag may konting baha, dahil nga medyo may kataasan siya, I think yun yung isa sa mga hinahanap din ng mga Pilipino, na hindi siya masyado tatamaan ng baha or babahain. Plus syempre yung mga lubak, last but not the least, alam natin to araw-araw, wala sigurong sa atin na dumadaan or nag-drive sa isang araw na hindi nakadaan sa lubak. Pero kung sakali man maaksidente at malubak ka, mataas ang kanyang ground clearance, walang problema, at least relatively, for this generation of Innova. Third thing na madaling palitan sa Innova or madaling makahanap ng kapalit ng Innova is its cargo space. Yes, malaki to, pero not as kasing laki or kasing useful ng others because of the folding on the sides ng kanyang third row seat. So mas malaki pa sana ang malagay dito kung folding flat itong mga upuan na to, pero since this generation of the Innovas and the Fortuners, pataglid pa kasi sila, kasya siguro dito dalawang balikbayan box kung wala tong dalawang to. Pero having this kind of setup, na-limit yung space, pero nonetheless good enough pa rin kasi itong space na to, I think, for most of us, para magamit siya for a workhorse. Last but certainly siguro not the least, na reason why Filipinos love the Innova is because of yung kanyang third row. So as you can see, may third row siya obviously. Then sabi ng Toyota, this is an 8-seater, kaya merong
headrest na nakareserba dito. Pero sabi nila 8-seater, pero kung ako ang tatanungin, this is feasible only for 7, lalo kung 7's average size adults. Kasi while tatlong headrest mo, meron kang provision pa na seatbelt dun para sa middle third row passenger mo. Realistically, 3 average Asian adults, mahihirap na dito, masikip na. Siguro kung isa dun or yung tatlo is yung mga teenagers pa lang, mga 13, 14. Pero ang lalaki na ng mga bata ngayon. Pero realistically, dalawa lang ang isinasakay ko rito. Kasi parang ansikip na talaga pag tatlo, kawawa na yung nasa likod rito. Then, for the second row, ito really can easily and comfortably seat 3 people. So, I think that's more than enough kasi. So, 2 people in the front, 3 people in the middle, minsan pa 4 kung kinakailangan. Then another 2 sa likod. So, it's a 6 to 7 plus 8 or up to 8 passenger. Sobrang laking bagay nun para sa ating mga Pilipino kasi pagka umaalis tayo sa mga lakad natin, more often than not, kasama natin ang ating extended family. Dahil napakita ko na rin yung second and third row seats, silipin na rin natin yung first row seats, specifically the driver's side. So as I have mentioned, this is a 2016 model, wala pa tong Apple CarPlay and Android Auto of any sort. I think this is just 5 or 6 inches na touchscreen. May I say, medyo mabagal talaga siya. It's showing its age. The technology in this cabin is showing its age, pero the reliability, it still gives me good fuel economy. It still gives me peace of mind to go from point A to point B without any hassle. Although medyo matagtagal lang kasi nga this is a ladder frame chassis, kagaya ng mga sa Fortuner and platform kasi nag-share lang naman sila ng IMV platform. Pero relatively, well, not relatively, 100% peace of mind dito. Lastly and finally, last but not least siguro, I think the reason why Filipinos love the Innova is because of our love for the diesel engines. So, I'm very sorry na medyo madumi ito ngayon, hindi pa masyado nalinis. Pero, the 2.8 liter diesel turbocharged engine nito is sobrang powerful niya, sobrang enough niya, sobrang reliable niya for the day-to-day and even the year, over its years. Sobrang reliable niya pa rin. Wala akong naging problema if inside this hood. Ang pinapalitan ko lang talaga dito is itong battery every 2.5 to 3 years. Medyo matagal. So, not sponsored pero this is my battery. So, I'm not really sure kung bakit the Filipinos love the diesel engine. Siguro, yun yung may kasabihan din kasi na there's no replacement for displacement. Kung gusto mo humatak, you need a big engine. Plus, dati kasi medyo mura pa ang diesel compared sa gas. Pero ngayon, hindi ko alam kung yung pa rin ang kahihinatnan natin in the next 5 years kasi mahal na rin ang diesel, halos kapresyo na siya ng gas. Pero at the very least, Filipinos love the diesel engines, maybe because of the power, because of the reliability, because of the tried and tested. Kasi at the end of the day, bigger engines have more length on their lifespan, kumbaga. Well, we will see, or maybe we're seeing right now yung mga maliit na engine from the Wigos, from the Race, mga 3 cylinders. Pero unlike those, this has decades worth of experience. I say decades kasi hindi pa ata ako pinapanganak. Malaki na at sobrang gusto na ng mga Pilipino ang mga diesel engines. Unlike yung sa Wigo at sa Race, I think sa Wigo meron siyang 10 years starting 2014, pero hindi pa rin kasi ganun karami at ganun ka daming numbers compared sa diesel engines. For a final note siguro, kaya nahihirapan din ako isipin kung ano ba yung ipapalit ko dito sa Innova if given a chance na pumili ako ng ibang car brand outside Toyota. Ang isa pa siguro na kailangan ko i-consider is yung kanyang resale value. So, a 2016 Toyota Innova G or even an E model, tumitingin ako sa Facebook Marketplace. Wala akong makitang mga matic. Ang purong nakita ko, mga manual.
So for context, at the time na binili ko to ng 2016, that is around 1.350 million. So 1,350,000. May discount na 20 or 30,000 sana yata. Let's say 1.3 million to nung panahon na yan. Pero even the manual G, the E's, with the same or similar mileage, yung iba nga mababa pa. So pagpalagay natin 1.3 yung G, it's still selling at 700,000 even after 8 years. So G and E and mga G pa lang yun, yung mga manual pa. Paano pa kaya yung mga Matic? Wala pa ako nakitang Matic masyado na nagpo-post. Hindi ko siguro alam kung nabebenta na lang agad yun. Baka ganun sila kabilis mabenta. Pero I think and I share this common interpretation siguro, or this feeling, at least for me, since this is a tried, reliable vehicle that gives me transportation from point A to point B, nahihirapan akong i-dispose siya or ibenta siya knowing na marami pa akong makuhang taon dito with a hassle-free of ownership. To be honest, hanggang ngayon iniisip ko pa rin during traffic or during habang naliligo ako kung ano bang magandang kapalit ng Toyota Innova in my dream car garage. Kaya yung mga sinabi ko na 7-seater, ground clearance, resale value should be there para ma-justify yung aking dream car garage, pero wala pang maisip. So, can you do me a favor? Help me out in the comment section below. I-convince yung ako kung ano magandang kapalit ng Toyota Innova on my 3 dream car garage. So, at the end of the day, siguro ang pinaka factor kung bakit mahal natin nating mga Filipino ang Innova, kasi it's built in the Philippines by Filipinos for the Filipinos. Enough said. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover, na nagsasabing keep calm, drive safe, and stay awesome.